President hindi kumakain, no? Yung parang payat-payat na nga niya, parang nakasampay sa kanya yung kanyang, yung polo jack niya, no? And what else I discovered? Will he have the same quality of life? Gaganda ba ang kabuhayan ng ating Pangulo? Isipin mo, ito may makakapekto sa kanya, ito may magiging baldado siya. Kung may isang pangalan sa akademya na halos lahat ay rumerespeto at humahanga, si Professor Clarita Carlos ang laging nauuna sa listahan. Isa siyang dating National Security Advisor, isang eksperto sa pandaigdigang relasyon, geopolitics at public policy. Kilala siya hindi lang sa Pilipinas kundi pati na rin sa international komunidad dahil sa talino, lawak ng kaalaman at matapang na opinyon. Kahit kapag nagsalita siya, lahat ay nakikinig. Pero nagkaroon siya ng payag tungkol sa Pangulo na tila nagpatameme sa mga kritiko. Maraming nagsasabi na ang Pangulo raw ay walang kakayahan, na kulang siya sa karanasan. Pero, at ito ang nakakagulat, hindi lahat ay nakikita kung ano ang nangyayari sa likod ng mga nakasarang pinto. Sabi nila, hindi raw siya graduate ng prestigyosong universidad. Pero sa kabila ng lahat, isang pahayag ni Carlos ang umalingaw-ngaw. Hindi masyadong kumakain ng Pangulo, nag-aaral siya ng mga dokumento habang tayo nasa hapagkainan. Atin pang pakinggan ang sinabi ni Clarita Carlos. The President reads, no? Believe ako talaga sa energy ng President ko. Minsan, 4 na oras yung cabinet namin. Actually, kami kain ng mga merienda, etc. President hindi kumakain, no? Yung parang payat-payat na nga niya, parang nakasampay sa kanya yung kanyang, yung polo jack niya, no? And what else I discovered? Malumanay siya magsalita, di ba? Oh, it's a very decent person. Nakakilabot, di ba? Pero paano nga ba niya nagagawang makipagsabayan sa mga eksperto sa iba't ibang larangan? Blockchain, deep studies sa malalim na issue, hindi ito basta-basta. Atin pang pakinggan si Professor Clarita Carlos. The President really amazed me. No? He's a very consensual leader. We were talking about ROTC, face-to-face class. Iikot siya sa mga cabinet tapos magtatanong siya, kami ano ba yung damdamin niyo dyan? Highly consensual. And, he's very intelligent. Alam mo ba, he was talking about blockchain technology. Parang ilang piraso lang kami naiintindihan yung sinasabi. Hindi ba minimenos natin siya na gano'n? Pero huwag niyo siyang minusin. In fact, dapat nga may access kayo sa cabinet meeting para makita niyo kung gaano siya katalino. And ano siya, ang ganda ng sense of humor niya. Madalas tawanan-tawanan lang kami sa cabinet meeting. Yeah. It's a very good sense of humor and he's very kind. Ngunit wag muna tayo magmadali. Bakit nga ba si Professor Clarita Carlos mismo, isang veteranong akademiko, ay bilib sa kanya? Dahil ba sa charm? Hindi. Dahil ba sa kanyang political tactics? Hindi rin. Sa totoo lang, sinabi ni Carlos, ang Pangulo ay hindi weak leader. Kalmado siya, pero napakatalim ng kanyang mga pananaw. Kung tutuusin, kalmado ay hindi salitang ginagamit sa mga lider na hinahangaan. Pero dito niya natatapatan ang mga kritiko. Kung minsan, ang pagiging kalmado ay hindi kahinaan, kundi tanda ng talino. Ngunit ito ang tanong, paano niya nagagawa ito habang ang iba sa atin ay halos nalulula sa dami ng mga impormasyon? Isa lang ang sagot ni Carlos, dedication. Samantalang tayo ay abala sa pagbibigay ng opinyon sa social media, ang Pangulo ay nagpababad sa mga dokumento. Hindi dahil siya'y pilit, kundi dahil nais niyang maunawaan ang lahat ng aspeto ng issue. Kahit ang mga batikang kritiko ay tila napapaisip kung ganito siya kaseryoso, bakit hindi natin ito nakikita? Dahil sabi nga ni Carlos, hindi lahat ng leader ay kailangang sumisigaw o nagmamayabang. Minsan, ang talino ay tahimik pero tagos. At dito natin nauunawaan ang sinasabi ni Carlos. Ang isang leader na tahimik pero matalino ay mas makapangyarihan kaysa sa maingay na walang laman. Kahit habang iniisip ng marami na ang Pangulo ay kulang, hindi nila alam na siya ang tipong nagtatanim ng tagumpay na bunga sa tamang panahon. Sa dulo, ang tanong ay hindi kung kaya ba niya, kundi kung kailan niya ipapakita ang mga bunga ng kanyang tahimik na paghahanda. Ang sabi ni Carlos, bilib ako sa kaalaman niya na siya mismo ang nag-aaral para magabayan tayo. Kaya ikaw, kaibigan, ano sa tingin mo? Mahina ba siya o talagang mas ahead siya sa ating lahat? Marami pang pagdududa, marami pang tanong, pero kung may isang bagay na malinaw, ito ay isang bagay na sinabi ni Carlos. Hindi siya weak leader, at kapag ang isang eksperto na tulad niya ang nagsalita, hindi ba't dapat tayong makinig? Atin pang pakinggan
si Clarita Carlos. How do you consider him as a leader? Certainly not weak, no? Akala nyo, minimenos-menos yung si Presidente Marcos. Ako po, sa cabinet ay ang talino po niya, ang dami niyang alam. Yung pong nakwento ko na to sa iyo, Carl, nagdi-discuss kami ng blockchain technology. Parang tatlo lang kami ni Fred Pascual, the President, and ako, ang nag-uusapan. Kasi mahirap talaga intindihin niya. Ibig sabihin, ba't nyo minimenos si Presidente porque hindi man nakatapos ng whatever, no? Bakit? Ang dami rin naman hindi nakatapos eh. Si Zuckerberg, si Elon Musk, si mahaba yung listahan na yan. Huwag natin sukatin ang tao sa dami ng diploma. Alam mo, sa akin, that was an excellent approach, no? And hindi po weakness yan. Style lang niya. Hindi naman po pwede siyang, yun yan talaga yung style niya, tapos mag-alasangano siya. Yeah. Hindi po yan pwede. Pero, ang limiin niyo po, yung produkto. Like ngayon, gumawa siya ng ICI, tingnan niyo po yung produkto and labeling him weak or whatever. It's a non-starter. Purihin ng ating Panginoong Diyos. Grabe, ayan na. Dating kabinete ni Pangulong Bongbong Marcos nagsalita na at ibinunyag ang itinatago ng Pangulo. And put this on record. Kung meron isang anak na uliran na mahal niya ang tatay niya, yan si Presidente Bongbong Marcos. Bakit? Alam niyo kaya ito, 1980s, namamatay noon si Pangulong President Ferdinand Marcos Sr. Kailangan may mag-donate ng kidney. Alam niyo ba kung sino nag-donate? Ang ating Presidente, President Bongbong Marcos. 1980, kaya siya, iisa na lang kidney niya. Isipin mo, bibigay mo sa tatay mo. Hindi mo alam kung mamamatay ka rin. Hindi mo, at that time, this was close to 40 plus years ago. Hindi mo alam ano epekto sa iyo. He was in his 20s. Will he have the same quality of life? Gaganda ba ang kabuhayan ng ating Pangulo? Isipin mo. Ito may makaka-apekto sa kanya. Ito may magiging baldado siya. No one knows. Pero iisang alam natin, ganun magmahal ang ating Pangulo. So on record, he only has one kidney. At hindi lang yun. Ang ating Pangulo ay asthmatic. May asthma siya. Tell me, kung iisa kidney mo, kung asthmatic ka pa, hindi nga pa magamit sigarilyo. Sigarilyo lang ba? Wala mag-drive ka pa ba? Look at how he answers question. Look at his demeanor. Yan ba isang drug addict? I'm sorry, I beg to disagree. And ang sinasabi ko ay factual. He's living on one kidney. Ito'y simbolo na isang pagmamahal ng anak sa kanyang ama. Kanya na ugali ng ating Pangulo. Salamat. Halika, atin itong pag-usapan mga kaibigan. Ayan na, tahimik ang timeline pero may biglang pumutok na video. Pero hindi ito kagaya ng inaasahan mong kontrobersiya. Hindi ito chismis lang dahil dating gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos ang mismong nagsalita. At ang sinabi, mas nakakagulat pa sa lahat ng akusasyon na pilit ibinabato sa Pangulo. Pero teka muna, bago natin buksan ang totoong ibinunyag niya, kailangan mong marinig ang kwentong matagal nang itinatago sa publiko. Isang kwentong pinagpipistahan ng intriga pero ni minsan ay hindi binigyang hustisya. Si Pangulong Bongbong Marcos daw. Ayan na naman, paulit-ulit ang bulungan, drug addict, bangag, may iba namang nagsasabing mahina daw at may sakit. Narinig mo na yan, di ba? At nito lamang si Senator Amy mismo ang nagsabi niyan. Pero may isang salita na hindi ka naririnig. Dahil on record, hindi lang basta mali ang mga haka-haka, kabaliktaran pa. Dito napapasok ang tunay na revelasyon, ang sekretong in-reveal ng dating gabinete ni Pangulong Bongbong Marcos na si Benhur Abalos. Ayon sa dating gabinete, may matagal ng impormasyon na hindi pinapansin ng mga nagsasaboy ng intriga. Si Pangulong Bongbong Marcos ay may iisang kidney na lamang. Pakinggan pa natin siya. Alam niyo ba kung sino nag-donate? Ang ating Presidente, President Bongbong Marcos. 1980, kaya siya, iisa na lang kidney niya. Oo, tama ang narinig mo. Pero bakit? Ito ang parte na hindi nila akalaing lalabas. Pakinggan pa natin siya. Isipin mo, bibigay mo sa tatay mo. Hindi mo alam kung mamamatay ka rin. Hindi mo, at that time, this was close to 40 plus years ago. Hindi mo alam ano epekto sa iyo. He was in his 20s. Will he have the same quality of life? Gaganda ba ang kabuhayan ng ating Pangulo? Isipin mo. Ito may makaka-apekto sa kanya. Ito may magiging baldado siya. No one knows. Pero iisang alam natin, ganun magmahal ang ating Pangulo. The Real Story, 1980. Year 1980, isang batang lalaki ang nangangailangan ng tulong. Walang ibang malapitan, walang ibang masasandalan, pero may isang tao na hindi nagdalawang isip.
nag-donate ng kidney. At kung iniisip mong donor lang siya, ayan na, ihanda mo ang sarili mo. You know who donated? Our President, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Alam niyo ba kung sino nag-donate? Ang ating presidente, President Bongbong Marcos. 1980, kaya siya, iisa na lang kidney niya. Isang desisyon na pwedeng magbago ng buong buhay niya. He was in his 20s. Hindi niya alam kung ano ang magiging epekto nito sa kanya in the next 40 years. But he still did it. Pero kung may isang kidney na lang siya, bakit ganoon siya kumilos? Ito ngayon ang sinasagot ng dating gabinete. Look at how he answers questions. Look at his demeanor. Look at how he answers question. Look at his demeanor. Yan ba isang drug addict? I'm sorry, I beg to disagree. And ang sinasabi ko ay factual. He's living on one kidney. Ito'y simbolo ng isang pagmamahal ng anak sa kanyang ama. Kanya na ugali ng ating Pangulo. Salamat. Kalma, maayos, organized, clear. Therefore, paano magiging totoo ang mga akusasyon na adik at mahina ang Pangulo kung mismong katawan niya ang patunay na sakripisyong ginawa niya para sa iba at sinasabi nila ang isang taong may isang kidney at asthmatic pa at sinasabi niyang kahit isang hitit ng sigarilyo ay hindi ito pwede sa kanya. Yun pa kayang drugs? At dito natin makikita nakatayo pa rin sa harap ng bansa, kumikilos, nag-iisip ng malinaw at nakikipagtrabaho araw-araw. Hindi ba't mas malakas pa yan kaysa sa mga naninira? Ano ang ibinunyag ng dating kabinete? Simple, diretso, hindi maligoy, hindi siya mahina. He is not what they accuse him of, na sinasabi nilang drug addict ang Pangulo. He is disciplined, capable, and calm. We regret to disagree with the lies. Hindi nila ito sinabi para gumawa ng drama, hindi para sa politika, pero dahil nakita nila mismo kung paano kumilos at magdesisyon at magtrabaho ang Pangulo sa kabila ng limitasyon ng katawang ipinagkaloob sa kanya. And put this on record. Kung meron isang anak na uliran, na mahal niya ang tatay niya, yan si Presidente Bongbong Marcos. Bakit? Alam niyo kay ito, 1980s, namamatay noon si Pangulong President Ferdinand Marcos Sr. Kailangan may mag-donate ng kidney. Alam niyo ba kung sino nag-donate? Ang ating presidente, President Bongbong Marcos. 1980, kaya siya, iisa na lang kidney niya. Kaya ayan, ngayon mo na lang alam ang totoo. Huwag mong hayaan na ang paulit-ulit na intriga ang magdidikta sa pagtingin mo sa isang tao na literal na nagbigay ng parte ng sarili para iligtas ang buhay ng iba. Kung ang iba malakas lang sa salita, siya nagbigay ng kidney. Kung ang iba puro ingay, siya nagpapagod para sa bansa. Kung ang iba puro bintang, siya may ginawa. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Sa gitna ng lahat ng kwento ng sakripisyo, maling bintang, at katotohanan unti-unting lumalabas, may isang paalala tayo na nasa mataas pa sa anumang Pangulo. Tao, pangyayari. Ito ang wagas at hindi nagbabagong pagmamahal ng ating Panginoon Jesus. John 15 verse 13, Greater love has no one than this, than someone lay down his life for his friends. Tamang-tama sa tema. Kung ang tao kaya magbigay ng bahagi ng sarili para sa kapakanan ng iba, ang ating Panginoon Jesus ay nagbigay ng buong buhay niya para sa atin. Hindi niya tayo minahal dahil karapat-dapat tayo, pero dahil siya mismo ang pag-ibig. Hindi niya tayo pinatawad dahil mabait tayo, therefore siya ang nagbigay ng biyaya at habag kahit puno tayo ng pagkukulang. John 1 verses 16 to 17, From His fullness we have all received grace upon grace. For the law was given through Moses, grace and truth came through Jesus Christ. Walang mas matuwid na hustisya maliban sa Kanya. Walang mas malalim na awa maliban sa Kanya. Walang mas matamis na pag-ibig maliban sa Kanya kaibigan. Kaya kung nakikita mo ang bigat ng mundo kaibigan, puna, gulo, intriga, sakit at pagkukulang, lalong higit na kailangan natin ang tunay na ilaw. Lumapit ka sa ating Panginoon Jesus. Ibigay mo ang iyong puso sa Kanya. Kilalanin mo siya bilang Panginoon at tagapagligtas at hahayaan kanyang maranasan ang pag-ibig na hindi kumukupas, grace na walang kapalit at mercy na hindi nauubos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit po kami sa inyo nang may pasasalamat
Salamat po sa iyong pag-ibig, sa awa at sa biyayang ipinakita niyo sa amin na sa pamagitan ng iyong anak na walang iba kundi ang aming Panginoon Yesus. O aming Panginoon Diyos, linisin niyo po ang aming mga puso, patatagin niyo po kami sa katotohanan at ilapit po kami sa inyo araw-araw. Tulungan niyo po kami magtiwala, magpatawad at maglakad sa liwanag ng inyong kalooban at tulungan niyo po kaming mamuhay sang-ayon sa inyong kagustuhan na aming po inaalay ang aming buhay hindi lamang sa aming kapwa kundi para sa inyo. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan o aming Panginoon Diyos sa inyo pong kabutihan sa amin at patnubayan niyo po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala at salamat po sa pagtinig ng aming mga panalangin sapagat ito po ang aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Yesus. Amen. Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF at ito ay nasa limited lamang na panahon kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy.